Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Alright, so ito na guys yung bike check ni Kinesis. So isa-isayin natin mga pyesa niya, yung specs niya, saka ilalagay ko rin yung SRP prices ng bawat pyesa para meron kayong idea kung sakaling gusto niyo siyang gayahin. So ang setup ko dito guys, lightweight as possible, tapos yung mga pyesa parang budget meal lang, yung tapos available lang din siya sa online, katulad ng Shopee, Lazada, ganyan. Okay, so tara, isa-isahin natin yung pyesa. Okay, so ang handlebar ko dito ay 2-stick carbon handlebar. So mabibili mo to ng ganyang kaiksi lang. Parang 580mm ata yan kung hindi ako nagkakamali. Tapos yung stem niya, carbon din. Pero walang logo. Saka pinalitan ko na rin lahat ng stem bolt niya ng titanium bolts para hindi nakalawangin. And then ito naman yung grips, 3D printed na rubber grips. Tapos yung bar end niya, meron ka na alloy. Dito sa brake lever, SLX M7100 naman yung pinili ko. Dito naman sa rigid fork, robal-robalan na gravel carbon fork. So hindi ito original na robal Tagalog, ganun. At ito naman yung saddle ko, richihan lang yan. Carbon din. So itong design ng saddle na yan yung para sa akin, komportable. Kahit naka-commando mode ako, okay lang. At ito naman yung seat post niya, 31.6 na 2-stick carbon. Kung mapapansin nyo, iridescent color siya, parang nag-iiba-iba kulay. Ganun din dito sa handlebar. Dual bolt din siya para mas maganda yung adjustment. Dito naman sa crank, ang kinuha ko ay Evo Seed na 165mm. Itong chainring niya, Evo Seed din yan. 36 teeth yung kinuha ko. Tapos itong chainring na to, lightweight din. Tapos yung bottom bracket niya ay gawa ng ZTTO na ceramic bearing. Pero yung ceramic bearing niyan, half ceramic lang. Yung bakal yung inner and outer race, tapos ceramic balls. Hindi pa siya yung full ceramic. Ito naman kadena niya, 11 speed ng ZTTO. Tapos full hollow din yan, pati yung pin niyan hollow. Outer saka inner ring, hollow din, butas-butas lahat yan. Itong pedal niya, carbon din ni Rock Bros. So yung tinatapakan dyan, carbon yan. Yung axle niya, gawa sa titanium. Pati itong bolt na yan, gawa din sa titanium. Tapos yung studs niya, alloy. Siyempre, yung pinaka-high-tech dito, yung wheel top EDS AUX 2.0. So, wala nang kable-kable yan, wireless na. The best pa dito, pwede sa kahit anong cassette. Mula 3 speed hanggang 14 speed. Ipaprogram mo lang. And then, ito naman yung cogs na ginamit ko, 7 speed ni Shimano. 12 yung pinakamaliit, 28 teeth yung pinakamalaki. Itong buong seat clamp gawa sa titanium. Pati itong bolt niya gawa din sa titanium. Kaya wala nang kakalawagin dyan. So dito sa caliper na pinili ko, quad piston ni Tanki. So ang model niya TB800. Pinalitan ko yung brake pad ng metal pads. Kasi yung stock na brake pad niya hindi maganda. Okay sana kasi naka-cooling fin kaso hindi maganda yung preno. So itong caliper bolt niya gawa sa titanium. Itong pin ng brake pad gawa din sa titanium. At itong rotor, Aerowick 160mm. Tapos yung rotor bolts niyan gawa din sa titanium. Itong skewer niya gawa din sa titanium. Tapos debolt yan, de-allen. Gagamitan mo siya ng 3mm na allen. So hindi siya anti-tep pero debolt, de-allen. At syempre ganun din dito sa likod. Alright, so dito naman sa wheelset niya, ang build ko dito, 29er na wheelset siya. Tapos yung rim, Speed 1 Commander. Pero tinanggal ko lang yung decals kasi hindi ko trip yung decals niya. Tapos yung gulong na pinili ko ay CST Fox Trail. Ito lang yung pinakamagaan na gulong na nakita ko. 300 plus grams lang siya Saka basta 120 TPI, magagaan yan. Itong spokes niya, Sapim. So yung Sapim, parang pillar din yan. Siyempre, yung star of the show, itong Speed 1 Sniper B3. At lastly, itong frame ni Kinesis, yung TI-180. So, yan yung pinakamagaan na XC frame sa market natin. Roughly around 1.6 kg. Ang pinaka-problema ko lang dito, yung dropout niya, proprietary. Hindi siya yung mga nabibili sa Shopee, yung silver.
kukontakin mo pa talaga si Kinesis para makabili ka ng proprietary na dropout saka yung hanger. At syempre, hindi mawawala dyan yung sticker ng shop. Syempre, may sticker din ng Beyblade. At ito naman yung total weight ng setup natin. Yun nga lang, nasira yung panimbang natin na digit. So, yung timbang niya guys ay around 8 grams. 8 kilograms. Yan nga guys, 8 kilograms. Yan yung 10, 9, 8. Yeah, 8 kilograms. Okay. So, yun guys, ang bike check natin kay Kinesis. So, kung nagustuhan mo tong video na to, di ba like, o kung may katanungan ka pa, kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay. So, yun lang. Ayos. Whee! O Kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, di ba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.